Oh yeah! Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes, yo! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Ayan, kita nyo, ang saya-saya natin dahil nandyan si Sir Dennis Antenor Jr. Maraming salamat. Anyway, good morning anyone. Sa inyo pong lahat, pagpapala po ang ating pinaabot sa inyo lahat dahil ngayon po ay maganda po ang medyo maganda na ang panahon. At syempre tayo po bumabati sa inyo ng magandang araw sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Oh yeah! Ayan, ako si Juvie de Guzman. Ayan, pasensya na kayo, nakalimutan daw ako sa script, sabi ni Sir Dennis. Anyway, talagang ganyan, minsan pag marami talagang mga abalang nangyayari, talagang marami pong nakakalimutan. But anyway, ito po yung pasasalamat na rin pinapaabot natin dahil alam nyo po, yung pagkakaroon po ng maraming problema nitong nakaraan, sunod-sunod po, no? Yung umulan ng sunod-sunod, ayan po isang napakasakit na pangyayari po sa buhay ng mga Pinoy. Alam niyo naman ho, no? Kung kayo po ay may bahay na umuulan na nga sa labas, umuulan pa rin sa loob, yan po yung matinding puyat at pagod na paglilinis ang inyo pong gagawin sa araw-araw. At well, talagang ganyan. At pinasasalamatan ko po yung pinsan ko, yan si Ian at si Lexter. Yan, salamat po sa kanilang tulong. Talagang naglimas yung aking mga kamag-anak. At thank you so much at nakarating kayo. At hindi lang po yan, thank you din sa mga kaagapay rin natin, yan, also sa barangay, no? Talaga namang lahat sila ay nagtulong-tulong. Hindi ko maintindihan bakit ako napuntahan But anyway, salamat po sa mga tulong dahil talagang mahirap no, lalo na kapag nakakita ka ng bumabagsak na yero, 'di ba? Delikado daw 'yon at yun ay nasa tapat naman namin. Anyway, yan po yung mga ilang problema na ating pong kinakaharap ngayon. Pero, sabi nga po, pag tayo ay masaya, wag nating dadalhin ang kalungkutan. Siyempre, tayo naman po ay sa tulong at awa ng Panginoon ay maayos naman po kapiling ang aking mahal na ina. At siyempre, si MJ, yan yung aking anak. At hindi lang po yan, salamat din sa mga kaagapay din natin. Alam niyo po, ako po'y patuloy na nagpapasalamat dahil nakontak din natin yung mga ilang mga kaibigan ho natin noon pa. At ngayon, iniisa-isa nga po natin, nakontak na natin mamaya yung ating kakausapin. Ay isang, ito'y butihing tao, no? Talaga naman napakatagal na natin kaibigan. At pati yung aking lumang sasakyan nakarating na rin sa kanila. So, yan po yung mga ilang bahagi ng buhay natin na ipinagpapasalamat natin dahil hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Sabi nga po tayo po yung magpasalamat sa lahat ng oras at hindi lang po yan magandang araw din po sa lahat ng mga kaagapay natin. Alam nyo, marami ho tayong mga kamag-anak din sa Bulacan na namumroblema sa ilang mga halaman nila na nagkandasira. Siyempre, alam nyo naman kapag sobrang dami ng tubig, di ba? Sobrang dami ng yung mga hindi inaasahan natin kapag ganitong tag-ulan ay talaga naman pong nangyayari sa buhay natin. At hindi lang po yan, ipinagpapasalamat na rin po natin sa lahat po ng kaagapay natin na sana ay wag naman po tayong magkaroon ng problema sa kalusugan. Ayan. Sana wag nang bumalik yung pandemya. Alam nyo, pag nagkaroon tayo ng pandemya, yan po yung problemang malupit na ayaw na nating maranasan. Dahil una-una, natataranta ang DOH kapag tayo nagkakaroon ng problema sa kalusugan. At hindi lang po yan, natataranta rin ang mga inventor, di ba? Maraming nag-iimbento ng mga lunas, di ba? Pag yan naman po ay sinwerte at nakatulong sa ating kalusugan, malaking bagay din po yan. Kaya nagpapasalamat din ako kay Sir Rafi Serrano na isang kaagapay din natin at Captain Rolando Dorado Dorana dahil sila po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas. Sabi nga po, ang lakas. Ayan.
At of course, tayo po'y maya-maya. Okay? Okay, so mga kaibigan, ngayon po ay nandiyan na ang ating kaagapay naman. Ito, sabi ko nga ang ating Yes Yes Show guest, no? Siya po'y may tatak Pinoy Act na yan. Mapag-uusapan namin yan. Tatak Pinoy talaga itong tao na to. At hindi lang po yan, pag-usapan na rin natin yung Implementing JAW PUV Modernization Program. Nasa linya na po ang ating gwapong-gapong hindi nagbabago, talagang mabait pa rin, Ka Orlando Marquez Jr. Hello po, Ka Orlando. Ay, good afternoon, Ma'am Joby. Good morning, sir. Ay, good morning pala. Good morning. Ayan, feeling mo afternoon na kasi madilim. Oo, hindi magandang umaga ho sa yung milyon-milyon nakikinig at nanonood sa iyong programa. Ayan, Kalando, sa ngalan pa rin yan ni Attorney Ferdy Topacio, alam mo naman, nagka-problema Ayaw nga tayo. Yes, nagka-problema tayo sa mga transport sector, pero dahil din sa inyo, isa kayo sa nagpupursige na makatuklas na mga maitutulong o solusyon sa problemang hinaharap ng ating bansa. Ano po ba itong tungkol dito sa ating Tatak Pinoy Act? Pwede po bang i-elaborate po ninyo? Ito kasi yung matagal na namin na sinusulong nung Pangulo pa ako sa Filipino Inventor Society, ay sinusulong na namin itong Tatak Pinoy Act na kailangan kilalanin ng ating sambayan ng Pilipino na ang mga magaganda na produkto ng Pilipino ay dapat gamitin. Kagaya ngayon, Ma'am Joby, at magandang hapon pala nakikinig. Alam ko nakikinig ng ating attorney Ferdinand Topacio. Magandang hapon po. Opo, attorney. magandang umaga, Kalando. Magandang umaga. Pasensya na lang. Sige po. So, yung Tatak Pinoy Act kasi na unang-una tayo kasi yung nag-initiate na nag-modernize ng jeepney sa Makati. Kaya talagang unang-una nagpapasalamat tayo sa ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos dahil nga yung Tatak Pinoy Act na pinirmahan niya na batas na ipinasa sa Kongreso at Senado, yan ho yung nagpapakita na talagang isusulong natin na ang mga produktong Pilipino ay unahin sana natin na gamitin. Oo, tama. Dahil nga yung Filipino first product na nakalagay doon sa Tatak Pinoy Act para sa bagong Pilipinas. Yan ho. So, tama-tama dahil yung bagong Pilipinas na ngayon nga ho yung ating Tatak Pinoy na jeepney sa buong Pilipinas, sa buong mundo ay tayo lang ang mayroon nito. So, tama-tama ho, Ma'am Joby, na sana ay makita ng ating gobyerno, ang ating lahat ng departamento na sila mismo ang bibili sa ating mga produkto. Dahil iginagaya ko sa Japan na mayroon silang batas na ganito, so sila ho yung unang-una gumagamit ang kanilang mga produkto at yung lahat ng mga turista na pumupunta doon, nakikita nila na ginagamit ang kanilang bansa, yung kanilang produkto. Hindi kagaya sa atin dito sa Pilipinas na ultimo kape, gawa natin, tanim natin dito sa Pilipinas, pero pag bumili yung mayayaman ng kape, pupunta pa sa Hong Kong para bumili lang ng kape. Oh, grabe nga Opo. Alam mo, Kalando, sa totoo lang, hinahanap-hanap kita noon pa Kasi ikaw nga yung isa sa mga gustong-gusto talagang maibalik yung dangal ng Pinoy. Kasi yung dangal ng Pinoy is the Filipino invention. At hindi lang po yan, pagbati na rin pinapaabot natin kay Ma'am Lovelyn. Ako, alam nyo, gusto ko lang, Kalando, maalala, no? Maalala mo na rin, tayo'y nagkakaroon ng mga presentation dyan sa PICC, di ba? PICC ba yun? O dito sa World Trade, no? Yes. Sa World Trade, sa PhilTrade, World Trade, saka iba't iba dyan sa SM Mega Mall. Yes. Mayroon laging mga exhibit dyan ng mga Philippine Invention products. Opo. Alam mo, Kalando, nakakalimutan ng iba na dapat kung may pera rin lang, mag-invest tayo sa mukha ng Pinoy, hindi sa mukha ng ibang bansa, di ba? Kaya nga nung nagkaroon ng siguro 2 elections na, sinabi ko nga na, di ba, nilalagay PM Jeep. Naalala mo yung mga ano ngayon, modernized na sasakyan. Bakit nagiging PM Jeep yung minibus? Yun ang hindi ko maintindihan.
Ngayon, Alam- isa lang ang mukha ng jeep natin, 'di ba, na tatak Pinoy talaga. 'Yon. Ayan, sige po. Pakipaliwanag. Alam mo, Ma'am Joby, yung pong ating matagal na natin na kinokontest yan dahil nga modernized jeep daw, yung gawang inchik na minibus, susulatan nila ng modernized jeep. Kaya ang aking pakiusap sa buong sambayan ng Pilipino na sana ho sila yung mag-justify kung totoo ba na mukha ba ng jeep yung minibus. Susulatan mo ng modernized jeepney na yan ho ay kilala na kahit bata na grade 1, alam niya ho kung ano yung mukha, itsura ng jeep, di ba? Yes, yes. Pero para sulatan mo yung gawa ng nanglalait sa atin ng bansang China, na ilagay mo yung modernized jeepney doon sa gawang inchi, eh siguro sa akin masama sa aking panlasa yung ganun, dahil bata pa lang nagsisinungaling na tayo na matatanda dahil nga isusulat mo yung modernized jeepney doon sa minibus na alam natin lahat na minibus yan. Eh bakit susulatan mo ng modernized jeepney? Yun nga po. Dinilinin lang mo yung mga kabataan, di ba? Yun nga po. Alam mo, Kalando, kaya ako po nasabi ito kasi nung nanggaling po ako sa Japan, mabenta yung caricature ng yung mga mga laruan na jeep Oo. ang itsura. Doon Tama. sa mga pangturistang lugar na kung saan nagugulat ako bakit pagdating sa Pilipinas nagkaroon tayo ng modernization, yung minibus naging jeep na rin. Although by name lang. Aha. Kaya alam mo, Ma'am Joby, kaya nga tayo ngayon umaapila sa ating gobyerno na sana yung Department of Tourism, dahil nga yun ho yung isa sa pinupula ng ating mga turismo, na pagdating dito sa Maynila, mababa sila sa airport natin na Manila International Airport, mayroon naman daw jeep na nakikita sa paglabas nila. Paglipad mo at saka pagbaba, mayroon naman, kaya lang nakasulat, nakadrawing lang sa tagiliran ng pader ng NIA, ng Manila International Airport. Pero yung tunay na jeep na masasakyan nila dapat diyan sa International Airport, wala po. Dahil nga bawal yung jeep na umakyat diyan sa rampa ng International Airport natin. Kaya nakakalungkot itong mga ganitong sistema na ngayon nga po ay pumayag na ang ating Secretary Bautista na yung ating PNS compliance ngayon na jeepney ay sinisit lang namin ng araw kung kailan natin ilulons mismo na yung jeepney natin na PNS compliance ay pwede nang maghatid, magsundo at rumampa diyan mismo sa International Airport sa Manila. Opo. Alam mo, Kalando, sa totoo lang, napakarami nating magagandang jeep. Kung meron mang hindi magandang jeep, ay mga ilan-ilan lamang naman yan. Tama po kayo. At nalulungkot tayo kasi nadadrag yung pangalan ng China, no? Hindi naman po natin sila masisisi. Unang-una, ito po'y tamang business lamang ang iniisip nila. Di ba? Okay lang naman ho, wala naman tayong problema doon. Kaya lang nasasabi ko lang yung panlalait nila nga sa atin na pangbubumba ng tubig ng mga Pilipino dyan sa dagat, talagang masasaktan ka dahil Totoo. Yung lahat ng produkto nila dito, ginagamit natin at binibili natin sa kanila. Pero Yun. kung pang-aapi ng inaapi nila, ay para bang hindi nila kinikilala yung batas na ipinasa na talaga yung lugar na yan ay pag-aari ng Pilipinas. Pero balik tayo dito sa produktong Pilipino. Opo. Dahil napakaraming mga imbensyong Pilipino ho na magaganda, lalo na itong sarili nating transport industry, dahil kung sasakyan ang pinag-uusapan, Ma'am Joby, wala tayong maituro na ibang sasakyan na pwede nating ilatag na maibenta ngayon sa ibang bansa, kundi yung jeep lamang ho, dahil ito lang ho yung pumasa sa International Engineering Safety Standard na ang tawag nga dyan ngayon ay PNS Compliance, Philippine National Standards Compliance. Ayun. Opo. Oo. Kaya tayo naman ay natutuwa bilang tayo yung nagsimula. Alam mo naman, Ma'am Joby, bata ka pa noon, noong inilos natin ang jeepney sa Makati noong Opo, 1997.
ay hanggang ngayon ho, yung ating mga jeep na pinatakbo noon, nung yung modernized na jeep, na jumbo jeepney na tinawag natin na rehistrado, Opo. yung pangalan na air-conditioned jumbo jeepney, yan ho yung Tatak Pinoy na nakarehistro noong 2004 na hanggang ngayon ay pumapasada pa ngayon, Ma'am Joby, dyan sa Makati. Opo, totoo po yun. At hindi lang po yan, no? Talagang nirerespeto natin yung mga manggagawa na magagaling dito sa Pilipinas. At sana Kalando, magtulungan nga tayo, maibalik man lang yung mga yan. At yung... Alam mo, Ma'am Joby, ano ko lang, dahil katatapos lang namin, katatawag lang sa akin ngayon ni Governor Chavit Singson. Wow! Dahil ang ginamit niya ngayon na jeep, na nagmamanufacture na siya ngayon ng electric jeepney, na traditional jeepney na design, ay yun, idadalay niya dito ngayon, sabi niya sa akin ngayon, ay itong June ay darating na yung ating jeep na traditional na kauna-unahan na electric vehicle, electric jeep dito sa Congratulations! Ba, magaling yan! Opo. At saka ang ginawa niya pa ngayon, Ma'am Joby, ay dumating na rin yung kanyang mga electric tricycle na siyam, including driver, siyam ang kanyang sakay. Kaya electric tricycle, yes. at saka yung electric na motorcycle ay dumating na rin dahil nga mayroon siyang planta. Ito yung hindi na yan nalaman ng ating mga kababayan na matagal na pala na mayroon siyang planta doon sa Korea na gawaan ng aeroplano, gawaan ng barko. So ito ho ngayon, yung ginawa niya ngayon, nagawaan ng jeep doon sa Korea na doon niya lang gagawin pero asimbulin po dito sa Pilipinas. Opo, basta importante, Kalando, wag mawawala yung mukha ng ginawa ninyo noon. Oo. At saka sa atin, mayroon hong na naman maraming dumarating ngayon na mga jeep na parang mukha ng matchbox. Yung dinala dito sa akin minsan na picture na dumarating na galing China, hindi naman talaga mukha ng jeep. Okay lang naman dahil wala naman tayong malaking factory na mayroon tayong gawaan ng makina. Wala namang problema yung ipagawa natin sa ibang bansa. Basta ang importante, ma-retain yung ating traditional na mukha ng jeep at yung quality, yung tibay ng jeep ay ganun pa rin. Okay. Kaya itong mga brand new na makina na dumarating nga dito na katatapos nga lang yung pagtutor ng ating traditional jeepney na air-condition na tourist jeepney. Opo. So kararating lang nila kagabi, Ma'am Joby. Yeah. Galing mismo doon sa Lawag. Galing sa Pagudpud, Ilocos Norte. Wow! Oo. Kaya nagpapasalamat tayo dito sa Tourist Transport, yung TBTAP, dahil sila yung nagdala mismo na inikot nila na makikita mo yung mga pinorward ko dyan ngayon na picture, Ma'am Opo, Joby. nakita ko nga po eh. At syempre... Tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Opo, at yung po bang lumabas kaninang mga jeep na yun, inyo rin yun, file nyo rin yun? Sa atin din ho, yung design din natin ho na jeep na original na traditional jeep po, yan din po yung ginawa nga ho sa China yan. Pero yan ay tourist transport na ho dahil mga upuan yan, yung malalaki na reclining set. Okay. Bali 15-seater yan, 16 including ng driver. Opo. Pero yan ay pan-tourist na talaga na yung upuan yan ay nai-recline para kahit pang long distance mo hanggang doon sa Ilocos Norte hanggang Mindanao ay pwedeng makatakbo yung makinang yan. Dahil nga yan, tinisting na namin ho yan. Kalando, sa inyo rin po ba yung jeep na nakikita ko na na pwede ka na rin tumayo, hindi ka na nakayuko doon sa loob ng jeep? Yan ho yung talagang original na ginawa natin, Ma'am Joby. Na 2004 pa, nung inilaunch namin, panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, buhay na buhay pa si Maring Seni Maranan nung araw. At inilaunch namin sa Malacanang yung air-conditioned jumbo jeepney. Nasakyan ho yan ni Kabayan Noli de Castro nung siya ay Vice President dahil inilaunch namin din yan sa World Trade Center yan. Nandoon si Madam Gloria at saka si Vice President Noli de Castro po noon. Kaya yung hong air-condition na jeep natin ngayon nakasama na
sa lumabas na naaprubahan sa Philippine National Standard. Kaya nga tayo ho ay malaking tulong na magagawa nyo, Ma'am Joby, na yung pong pinadala ko sa inyo na mga features ng ating jeepney ay pwede na natin ngayon kulitin ang Department of Tourism dahil sila yung may mandato na mag-promote dito sa turismo, yung ating sariling transport industry, sana gamitin ang turismo. Mismo Yun. ang Department of Tourism sana ang mag-required sa lahat ng mga tourist spot, mga tourist resort, mga travel agency na tourist, dapat i-require nila na yung bilihin nila na pagserbisyo sa ating mga turista ay yung ating sariling jeepney na traditional na Okay. air condition natin. Okay, Kalando, magbabalik po tayo ha. Stay put ka lang dyan, huwag kang aalis. At syempre, ilang paalala muna, bibigyan natin ng daan mula sa ating himpilan. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:25 ng umaga. Magbabalik po ang Yes Yes Show. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Siyempre, sa ikalawang bahagi po ng programang Yes Yes Show Topacio, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, ako pa rin ho, si Juvie de Guzman. At syempre, bago natin ibalik yung ating gwapong-gwapong special guest, ay gusto ko lang po munang batiin yung ating mga kaagapay, no? Mula sa Greece, yan, si Virginia Karen Maynar at Cardamena Kos Greece. Yan, ako magandang travel yan. At hindi lang po yan, hello din kay Katirso Peralta, kay Boss Edgard Cabangon, syempre, kay Kuya Eric Baldecantos, Captain Rolly Durana, syempre, Attorney Macnil Rante, Junie Villaruz, Doc Melvin, Jigs Magpantay, Margo Management Consultancy and Services, syempre, Marlon De Vera, thank you. At advance happy 7th birthday kay Pretty Marian Balimento of San Ildefonso, Bulacan. Hello din po kay Ma'am Cecil Villarosa. I don't know kung yung kaibigan kong Villarosa ay kung connected sa kanya. Kay Governor Chavit Singson, ako magkita ho tayo. At syempre kay Doc MJ Evangelista, Sir Dennis, Sir Dennis Arce, at Sir Drew. Ayan, Sir Dennis Antenor, syempre, kay Sir Drew Nasino, hello po. Veronica Lim, thank you. Attorney Lolit Abela, Attorney Eli Malyari, Attorney Cres Pedrosa. Of course, kay Ate Beth Pineda, Polintan ng Bukawe, Bulacan, hello po. Kay Lito Polintan, sa admin natin, si Jubert Estrella. Hello din kay Wilson Flores ng Kamuning Bakery, yan. Magkikita rin tayo. Dean Lope Peble, Captain. Ayan, sa mga kapitan ng barko, dami nito. Anyway, at kay Daisy Bente. Balik natin yung ating kaagapay sa transportasyon. Ayan, si Ka Orlando Marquez. Good morning ulit, sir. Good morning. Good morning ulit, Ma'am Joby, at good morning ulit sa Opo. iyong mga milyon-milyon nakikinig at nanonood sa programa mo. Alam mo, Kalando, magiging milyon yan, lalo na kung na-push-through na yan ni Governor Chavit Singson, yung inyong usapin. At hindi lang po yan, pag-usapan naman natin itong implementing JAO, ayan, at PUV Modernization Program. Ano po ba ito, sir? Yung PUB Modernization Program kasi talagang matagal na yan. Ngayon nga ho, ang pangalan na kay Presidente yan ay Public Transport Modernization Program sa Pilipinas. Kaya itong Public Transport Modernization Program ng PUJ dahil nga ay yung mga manggagawa natin sa Pilipinas ay matagal na wala na silang ginagawa ng mga bago. Kaya pag idinating dito ni Manong Chavit yung mga asimbolin ay magkakaroon ulit ng trabaho ang ating mga manggagawang Pilipino. Unang-una, ang mga service center na gagawin dito ay bawat mga regional, mga talyer na itatayo ng mga service center ay Pilipino lahat ang ating mga manggagawa dito dahil nga yung pong ilalagay ni Governor Chavit na mga station, mga garahe, ay lalagyan niya ng solar charging station para hindi na ho maggamit ng kuryente. Pero pagdating ng siguro pagkatag-ulan dahil medyo mahina yung ating solar,
Kaya mayroon pa rin na talagang kuryente na manggagaling sa Meralco. May Ganun po. alternative yan. Bang, galing. Alternative. Opo. At hindi lang yan. Napakaganda dahil unang-una mga Ma'am Joby, Sige ay po. tayo, mukha natin itong ating tatrabahuin na pagagandahin dahil yan yung ating misyon nung tayo ay gumawa ng air condition na jeep nung tayo nagpagawa. Opo. Dahil ang misyon natin, Ma'am Joby, ay maitaas naman natin ang kalidad ang ating sariling transport industry na makasakay naman ang Pilipino na mga mananakay sa tunay na gawang Pilipino na air condition na convenient sila dahil nakakalakad na ang tao sa loob, ang pintuan ay nasa tagiliran. Yan ho yung kinopya noong ating Public Utility Vehicle Modernization Program, Ma'am Ayan. Joby. Alam mo, Kalando, ang kulang lang sa atin kasi pondo eh. Marami tayong magagaling na Filipino inventor, lahat ng disenyo, lahat ng klase, no? At dito po, sa totoo lang, ang mga Pinoy ang number 1 sa ibang bansa. Pero, ang sumusuporta, ibang bansa na. Hindi na natin masasabing Pinoy na. Kaya nananawagan din tayo sa gobyerno. Sana matulungan yung ating mga Filipino inventors, no? Paano ba natin maipupush? Alam nyo, sa totoo lang, Kalando, naawa na rin po ako. Matagal na po ako sa inyong lugar, no? Yung mga invention ninyo. Matagal na rin po akong tumutulong. Pero ang kulang daw talaga is budget. Ang daming mga inventor na nangawala na, di ba? Kawawa, nagsikap sila, nag-invest, tapos nawawala Sila, na. Mr. Mudanza, nawala na, namatay Yun nga na. po Marami eh, na yun tayong nga po makasamahan ng mga inventor. Sila Attorney Salido, yung ating Secretary General nung tayo ang Pangulo. Kaya ito ho ay mayroon na kami kasing isinusulong ngayon, Ma'am Joby, Opo. na sumulat na kami sa hanay ng mga national leader sa ating Pangulong BBM na yung pong ating buwis, yung pong buwis ng mga nagsiservisyo publiko, buwis sa gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare parts, sasakyan, na ang aming kahilingan dito, Ma'am Joby, Opo. kung makakita mo yung 4Ps natin, di ba, na napakagandang programa, na yan ay talagang galing sa kaban ng bayan mismo ang ating ibinibigay sa mga 4Ps beneficiaries. So kami, ang aming rekomendasyon, Ma'am Joby, yung aming mismong sariling voice ay dito manggagaling yung ipasa na batas sa Kongreso at Senado para magkaroon tayo ng tinatawag na permanent lifetime solution for public utility vehicle modernization program. Kasama na dyan yung curriculum, yung sa pag-aaral. Dahil ako naniniwala, Ma'am Joby, na hanggat wala tayong curriculum sa pag-aaral ng transportation regulation doon sa tamang pagmamaneho. Dahil tayo dito sa Pilipinas, Ma'am Joby, pinagtatawanan tayo sa ibang bansa dahil professional ang lisensya na inisyo sa gobyerno sa ating mga driver. Pero pag yun ay namatay, yung nakikilabasan, na marami tayong mahihirap na nakikilabasan, pag namatay yung professional driver, namamalimos na Yun. pambili ng kabaong. Yun ang diba? masakit. Yun nga po yung masakit. Oo. Kaya dapat mawala talaga Tayo lang yan. ang mayroon nun. Tayo lang ang ganun sa buong Asia. Kalando. Kaya ito, ang rekomenda natin, Ma'am Joby, dahil Opo. may programa si Boss Edgard sa Fortune Life Insurance Company Yun. na nag-usap na kami Natumbok nila Mr. mo. Aquino, Mm. na yung pong insurance sa mga driver sa pinakamababang premium na mas mahal pa yung isang stick na sigarilyo na gastusin nila sa isang araw, mas mura pa yung premium ng ating insurance na naka-insured na sila ng life insurance na worth 100,000, accident insurance 100,000, unprovoked murder and assault 100,000, act of God 100,000. Ba? Ang kanilang insurance dito, burial nila, Ma'am Joby,
ay 50,000. Ayos Kaya yan. all in all dito, yung tinatawag na matatanggap nila, wala nang driver na mamamatay. Na qualified pa dito sa programang ito, magbayad lang sila ng arawan o kaya taunan. Yung equivalent ng isang araw kasi Ma'am Jody ay 5 pesos lamang. Sa isang Wow, araw. ba? Okay yan. Maganda Oo. yan. Oo. So, 600 piso ang equivalent na benepisyo nila. Naka-insured na sila ng 100,000 na life insurance kahit wala sila sa manubela, kahit sila ay nabangungot, inatake, nagkasakit, lahat ho, natuklaw ng ahas, nalunod, na kuryente, nakidnap. Sila ay naka-insured lahat kahit wala sila sa manubela. Yan. Kaya ito yung aming programa ni Boss Edgard na sana nakikinig si Boss Edgard ngayon. At yan ho ay inaayos na lang namin yung mga forms natin, yung mga lisensya para sa ganun ho ay makapagsimula na tayo itong programa na ito, Ma'am Jody. Wow, gusto Na ko yan. Oo. Oo. Alam mo, Kaya Kalando, tulungan Opo. excited ako Tulungan dyan, mo pero kami ano. dito, Ma'am Jody. Oo. Hindi, excited ako dyan, pero itutuloy natin yan ha, makalipas lamang isang paalala muli sa ating time Okay. check, okay? At hindi lang yan, Thank you. Kalando, it's good for all of us, hindi lang sa mga driver ng jeep, pati pamilya nila, pwede nating matulungan, di po ba? Okay. Salamat po, Ma'am Jody. Okay, see you later. Para sa huling bahagi natin programa, isa mo ng time check para sa ating lahat. Alas 11:45 ng umaga. Magbabalik po ang Yes Yes Show. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes Yes Show. At syempre kasama pa rin si Juvie de Guzman. At ngayon po ay ang oras alas 11:50 ng umaga. At sa huling bahagi ng ating bisita ngayon, hello po. Ayan si Kalando. Kalando, andyan ka pa ba? Ayan. Ma'am Jody, medyo Ayan. mahina lang dahil nagbago yung tinawagan sa akin. Yung smart ko, mahina ang aking volume dito sa Okay. speaker. Pero Kalando sa dami ng inyong impormasyon talagang natuwa po ako. At ito po yung inyong pagkakataon na pasalamatan po ang pagiging bisita namin, ang pag-guest mo rito. Alam mo, nataratang sa dami ng iyong opportunity talaga, no? Pero thank you for sharing with us at sana maging bahagi yung Yes Yes Show sa anumang pag-asa na maibibigay mo para sa publiko. Okay, maraming salamat, Ma'am Jody, yung binigay mo na oras at sana yung ating mga kababayan ay tangkilikin natin yung mga magagandang produkto ng mga imbinsyong Pilipino, lalong-lalo na sa ating pampublikong sasakyan na simula pa noong 1910 ang ating jeepney na hanggang ngayon ay pumapasada pa naman. Sana ho, tangkilikin natin at lalong-lalo na ang ating Department of Tourism, ang ating lahat ng mga departamento ng gobyerno na sana huwag maiwanan ang ating sariling transport industry. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Ma'am Jody, lalong-lalo na kay Atty. Ferdinand Topacio at saka kay Boss Edgard. Magandang tanghalian po sa ating lahat ng inyong nanonood at nakikinig. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Lalong-lalo na sa iyo, Ma'am Jody. Huwag ka sana magsawa at magkita tayo para pag-usapan natin ang magagandang proposal at programa para dito sa mga imbinsyong Pilipino. Maraming salamat, Ma'am Jody. Mabuhay ka. Maraming salamat din po, Kalando. At ito po yung pagkakataon na parang blessing na rin na nakita ko kayong muli kahit sa on-air lang. Anyway, mga kaibigan, alam niyo po, yung sinasabi nga po na ganitong pagpapala ay minsan lang po kumatok sa ating oras na to. Dahil sa totoo lang po, naghahanap tayo ng mga taong makakaagapay din po ng Yes Yes Show Topacio. At hindi lang po yan, pasalamatan po natin Panginoon kasi kahit papano, yung mga dati nating mga kakilala, kaibigan ay nire-revive po natin isa-isa, no? Kasi matagal din pong hindi tayo nakakausap sila dahil sa dami ho ng ating mga kausap na now you see, now you don't. But anyway, salamat po muli, no?
At hindi lang po yan mga kaibigan, ako po alam nyo naman galing po tayo sa general cleaning. Gusto ko rin pasalamatan muli Uncle Robert ko. Uncle, maraming salamat po. Kasi pinagbibigyan nyo po ako lagi sa tuwing wala ako sa bahay. Kayo po yung nandiyan dyan. Salamat po Uncle Robert and family. At syempre, alam nyo, bihira yung mga kamag-anak na ganito sa oras na ganito, lalo-lalo na in my case po, dahil talagang wala tayong kapalit sa aming tahanan. Marami ho tayong mga ginagawang ang magaganda naman, pero marami pa rin tayong kinakausap. At hari nawa, itong mga tao nagbibigay sa atin ng mga informasyon ay maging bahagi ng ating Yes Yes Show Topacio. At hindi lang po yan. Ako, antabayanan nyo po yung aming show. Yan, upcoming show. Yan, dyan po mismo sa Caloocan Municipal Hall. At yung mga naghanap kay Atty. Topacio, wag ho kayong mag-alala. At alam nyo naman yung aking partner ay talagang napaka-busy po. At hindi na ho kami minsan nagkikita dahil nga po hindi po natin alam yung mga schedule po niya. But anyway, hayaan nyo po dahil sa tuwing pwede naman po siya ay dumarating at dumarating po. Anytime siya. At hindi lang po yan, huwag niyong kalimutan ang Borracho Film Production na kung saan ito po yung susunod na, alam nyo, marami na ring pelikulang nakikita tayo pero kakaiba itong Borracho Film kasi nga po, mismo sila po ang naghuhubog sa kanilang mga artista. Kaya po si Sir Dennis Arce, ikaw po ang pinagkakatiwalaan para lalong magkaroon tayo ng magagaling na artista mula sa iyong kaalaman. At hindi lang po yan Hello din kay Ma'am Bambi Puente. Sorry po Ma'am Bambi, hindi ako nakarating. Alam nyo naman yung aking schedule talagang hectic, lalong-lalo na sa aking mahal na ina. Kailangan talaga unahin natin ang ating parents sa pangangailangan. At hindi lang po yan, belated happy birthday kahapon. Pasensya na rin, Miss Tisay, hindi ako nakarating sa birthday mo. Alam mo na, hindi tayo pwede sa gabi, hindi tayo gumagala ng gabi. So, hindi tayo nagkaroon ng chance na maka-attend ng birthday mo. Kasi 8 p.m., Hindi tayo pwede magpaggabi sa labas nang wala sa tabi ko ang aking mahal na ina. Ganun talaga, dapat tayo lahat ay merong oras para sa ating pamilya. Hindi lang po yan kung kayo po'y kasama nyo inyong mga magulang. Huwag nyo nang sayangin ang inyong pagkakataon na ibigay ang inyong pagmamahal sa kanila. Dahil marami ho tayong mga pinanghihinayangan na yung iba, nakakalimot sa kanilang mga magulang. Alam nyo, magulang di lang nagsasalita yan. Pero syempre, nangangailangan sila ng hug, ng kiss at pagmamahal. Ganyan po ang dapat nating iparamdam sa mga mahal nating mga magulang. Baka kayo po sige lang kayo sa sa inyong pagtatrabaho 24 hours, di ba? Medyo bigyan nyo rin ng oras ang inyong mga magulang na kasama po ninyo dahil yan po ay kailangan nila ang inyong pakikipag-usap, pangangamusta, pagsabay sa pagkain sa magulang, yan, mahalaga ho yan. At sana po, wag natin kakalimutan yan. At lalo na yung mga hindi man ho kayo mayaman, okay lang po yun. Pero ang importante, magkaroon tayo ng utang na loob dun sa mga taong tumangkilik sa atin. Kahit na hindi kayo kaano-ano, kahit kaibigan lang kayo, lalo na pinagawa yung bahay ng isang kapatid niya, alam nyo, marami tayong dapat ipagpasalamat. Dahil yan po, ang pinakamahalagang bahagi sa buhay natin, ang matuto tayong magpasalamat. Okay? At hindi lang po yan. Siyempre, kailangan natin magpasalamat dito sa mga tao na ito, sa ating produksyon, dahil kung hindi ho dahil sa kanila, hindi po magiging maganda ang ating programa. Okay? So, pasasalamatan lang natin ang ating on duties dyan, si News Director Judith Estrada Larino, ang ating Desk Editor, Sir Drew Nasino, ay maganda boses niya, siyempre. Ang ating Tech Engineers, andyan si Swener Contehino, Jeneline Rico Hermoso, si Kent Sale, at siyempre si Giljon Reyes, ang ating mga broadcast IT. Maraming salamat po kay Victor
Torio, ayan, Jose Dominguez, ang prompter, operator po natin, si Neil Joy Abella, ang ating writers, ayan, si Katrina Gonzalez at Jen Patrolia, at syempre ang ating mga CAs na talaga ng mga walang sawang sumagot sa iyong mga tanong. Andyan si Yasmin Pantalyon, Eloisa Bolinaw, at si Jacqueline Santos. At syempre, ang tabayan ng mga kaibigan, ang programang Balitang Bayan with Drew Nasino. At syempre, huwag natin kalimutan, happy birthday kay Mama Beth Samson, DWIZN Aliw Reporter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At syempre, muli, happy 7th birthday. Yan, sa anak ng aking pamangkin, si Marlon Balimento, kay Princess Marian. Yan, kay siyempre, Pretty Marian. Happy birthday advance sa linggo, June 1. Happy birthday sa'yo. I love you very much. Okay, muli po ako po si Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Thank you so much. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!